It's not actually what I meant, Mr. Lawrence. Of course, I still wanted you to join. Nagpakawala na mabigat na buntong hininga si Javier. Alam ko kung gaano niyo kamahal ni Kay ng isa't isa. Sang-ayon din ako sa relasyong meron kayong dalawa, but you're now against powerful competitors. You don't have any money on you para makipagsabayin sa kanila. $700,000 is not a small amount. Pwede mo yung mapalago at muling makaahon kahit walang tulong ng iba. Pwede mo rin yun magamit sa kompetisyon. Umiti si Zeus. Nauunawaan niya ng intensyon ni Javier. Salamat sa pag-aalala pero hindi na kailangan. Maraming paraan upang kumita ng pera. Ayos nang sa akin mag-umpisa ako sa wala. Kampanteng pinatong niya isa niyang siko sa dalo ng sofa. Huwag niyo akong alalahanin. Gamitin niyo lang ang perang yon para sa Sinala Construction. Pagkatapos ng kompetisyon at pagka-graduate namin, pwede niyo ako maging empleyado kung gusto ninyo. Tutulungan ko na lang kayong palaguin ang inyong kumpanya. Nakangiting wika niya na kinaliwanag ng mukha ni Javier. Gagawin mo yon, Mr. Lawrence? Tanong nito sa tila may pagkagalak na tono. Nakangiting tinanguan niya ito. Kanina sa naging pag-uusap ni Zeus at Randolph, tinanggihan niya ang alok nitong trabaho sa kanya. Meron na siyang plano para sa kanilang hinaharap ni Kina. Pagkatapos ng graduation, balak niyang magsarili sila ng tirahan na napagkasunduan na nila. Sakali mang manalo siya sa kompetisyon. Pagkatapos gagawa sila ng sarili nilang kumpanya sa hinaharap kapag may sapat ng ipon sila. Sa ngayon, isa sa mga balak niyang tulungan muna si Javier na palaguin ang Sinala Construction habang palihim tinutulungan ng kanilang lolo laban sa pamilya Sheng. Then it's settled, Mr. Lawrence. I won't bother you anymore at hahayaan na lang kitang mag-focus sa kompetisyon. Pasensya na kung naabala man kita. Malugod na wika ni Javier. Zeus na lamang po ang itawag ninyo sa akin. Naglaho na si Mr. Lawrence. Natatawang biro niya. Zeus then. Kinahapunan muling nagtipon-tipon ng mga young masters sa mainit na pasyo. May ilang gustong umangal pero dahil sa takot nilang baka maging dahilan yon ng pagkatanggal nila, hindi sila nag-abalang umimik. I heard that the first round is going to be a cardiovascular challenge. A fucking marathon in a broad sunny day. Dinig ni Zeus, reklamo ng isa. What? Saan mo naman nalaman yan? Taas ang kilay na tanong ng isa. Kay Joaquin, kanino pa nga ba? He's now the favorite, kaya't malamang sinabihan siya ni na Lady Dominica ng gagawin sa unang pagsubok. Umiling-iling naman ang isa. They are being biased. I will make sure to crush that Joaquin in this competition at ipamukhang mas magaling ako sa mokong na yon. Ines na sambit nito. Palihim na lang natawa si Zeus sa naging pag-uusap ng dalawa. Payokong naupo siya sa likod ng isang young master upang sumilong sa anino nito. Hey, you! Sita sa kanya ng isang boses. Are you for real? Dapat sa'yo dinidisqualified na sa kompetisyon. Wala ka din namang estado. Ano pang ginagawa mo rito? Nilingon siya ng lalaking sinisilungan niya na agad namang dumistansya sa kanya. Animo isa siyang dumi na dapat layuan dahil baka maapakan siya nito. Sumulpot si Adonis sa likod ng lalaking nanita sa kanya. May malawak na ngisi sa labi. Oh, it's the disowned one, Mr. Popper Lawrence. Paano ka na lang ngayon? Natatawang pangungutya nito. Baka hindi mo pa alam, Noy. Tapos ng martial arts competition. Kung ako sa'yo, huwag mo nang siyangin pang oras mo rito, wala ka rin namang mapapala. Nagsitawanan din ang iba pang nakapalibot sa kanya. Tumayo siya at sinabayan ng kampanteng tingin ng aroganteng mukha ni Adonis. Yun nga ang mas exciting eh. Yung wala na akong estado pero manglalampaso pa rin ako ng mga honghang na kagaya mo. Wika niyang agad kinasima na ekspresyon ng mukha ni Adonis. Ako bang Sino pa nga ba? Putol niya rito. Meron siyang nakakaintimidang titig kaya di na nagsalita pabalik si Adonis sa halip, dumistansya na lamang ito. Let's go guys. Kinakabang sambit nito. Napabuntong hininga na lang siya at saka binaling ang atensyon sa entablado. Natanaw niya si Kina na nakatingin sa kanya kaya agad nawala ang inis niya kina Adonis. Kumunot ang noon niya nang tila may sinasabi to sa pamamagitan ng tingin. Good luck. Basa niya sa iniisip nito. Nanatiling nakakunot ang kanyang noo, nagtataka sa ipinapahiwatig na ekspresyon ng mukha ni Kina sa paraan ng pagkakasabi nito ng good luck. Marahang nagbabatas ang kanyang ulo makaraan ilang saglit para tugunan ito. Makalabis lang siyang nag-iisip. Nagsitayuan ang mga kalahok, nakating-katinang makisilong. Napapatanong ang ilan sa kanila kung kasama ba yon sa unang pagsubok, ang pagiging daing. Good afternoon everyone. Nakangiting bati ng MC. Handa na bang lahat ng kalahok para sa unang pagsubok? Tinapat ang mikropono sa madla pero tugon lang yon ng tinginan at awkward na katahimikan. Nagtatakang ilan sa kanila habang si Zeus kung nasan si Joey bakit pinalitan to ng hired lang na MC.
I see. Mukhang handa ng lahat. I love your energy. Sarkasiko nitong sambit. Anyway, ang unang pagsubok ninyo tungkol sa cardiovascular challenge. Sounds fun, right? You will be having a marathon in that forest. Turo nito sa isang mapa sa malaking screen. Walang gaano nag-react sa sinabi ng MC. Halos lahat ng kalahok alam na ang unang pagsubok. Kahit papano gumaan-gaan ang loob nilang malaman na sa isang mapunong lugar sila magmamarathon. Preskong lugar kumbaga. Gumuhit ang nasasabik ng ngiti sa mukha ng MC. Tila binabasa ekspresyon sa mukha ng lahat. But you know what's more exciting in this marathon? Kung meron man ay pang-insulto yon sa MC. Walang nag-ibang magsalita. Nasisiraan na siguro to ng bait. Why would they hire such lunatic MC? Hoy, pwede ba? Wag mo nang patagalin. Hindi mo ba nakikita kung gaano kainit? Di na mapigil ang sigaw ng isa. Oh, so you're all excited, huh? Natatawang sambit ng MC. Then let me tell you kung ano nakakagalak sa pagsubok ng to. Please, listen carefully. Bulong nito sa mikropono. Is he a clown or something? Ines na saad ni Joaquin. Magkasalubong ang kilay. Dito tumugon si Danny na abala sa pagpupunas ng pawis. Si Zeus inip na rin sa paligoy-ligoy ng MC at pasimpleng naupo sa likod ng isang young master. There is! Pambibiti ng MC pero nagpatuloy din agad. There is a tiger on loose on that forest. All you're going to do is to run for your life. Yan ang main challenge ng marathon na to. Wika nito at sinunda ng malademonyong ngiti. Nagsilaglagan ang panga ng lahat ng kalahok. Di naman naming gaanong pabigat kay Zeus ang mga kasamahan niya. Kahit silang panghuli na gawa nilang maabutan ng ibang pangkat at maunahan ng mga to. This is so easy. Makakalabas agad tayo sa gubat na to in no time. Natutuwang saad ng isa niyang kasamahan. Yeah, sure. As long as the tiger is sleeping right now somewhere deep in this forest, hopefully. Saad ni Reynold sa blankong mukha. Kinalmahan nila ang pagtakbo dahil halos 2 oras naman ang palugit na binigay, hindi nila kailangan magmadali. Ganun din ang ginagawa ng ibang pangkat. Sakali mang atakihin sila ng tigre kahit papaano, nakalaan na doon ang enerhiya nila para sa pagkaripas ng takbo. Are you sure, Zeus, na okay lang sa'yo makipagpangkat sa amin? You can go ahead if you want. If you think we're slowing you down, you can... Wala namang problema. Pasensya na't may iniisip lang ako. Putol niya kay Reynold. Cool. Wika lang ni Reynold at muling tinoon sa unahan ng atensyon. Pumorma sila ng pakwadradong paraan ng pagtakbo. Si Reynold sa unahan, si Zeus sa likuran, ang dalawa'y nasa magkabilang kanto. May kanya-kanyang binabantayan para mabilis makitang tigres sakaling bigla na lang tong sumulpot sa paligid nila. Di pa rin malinaw kay Zeus kung bakit 2 oras ang binigay na palugit. Di naman makabuluhan kung para lang talaga yon sa pagpasa sa kanilang lahat. Siyempre sa ganong oras, makakabalik ng lahat at sobra-sobra pa ngayon kaya't walang babagsak sa unang pagsubok. Pero pakiramdam niya may kakaiba sa marathon na yon. Anong bagay ang pwedeng makapagpabagal sa kanila maliban sa tigre? Nang puntong iyon nakarinig sila ng sigaw, di kalayuan sa kanilang unahan. Shit! May inaatake na ba ng tigre? Kinakabahang tanong ng isa nilang kasamahan. Mabilis na tumakbo sila upang saklolohan na nasa unahan nilang pangkat. Laking gulat nila na makitang isa sa kasamahan ng mga to nakalambitin ng patiwarik sa isang sanga na malaking puno. Mag-ingat kayo, baka may maapakan kayong... Sigaw ng isa sa mga to pero hindi na natapos sa pagsasalita nang mahuli din ng patibong at nabitin din ng patiwarik. 2 na sila ngayon nakabitin sa sanga, parehas nagsisisigaw ng tulong. Ngayon, malinaw na kay Zeus na yun ang isa sa maaaring magpabagal sa kanila, mga patibong. Let's go. Mag-ingat na lang tayo sa mga patibong. Mukhang may mga patibong din sa paligid. Aya ni Reynold na umakto ng aalis. Pero hindi ba natin sila tutulungan? Tanong ng isa nilang kasamahan. Hindi natin sila kapangkat. Let them handle things on their own. Sambit ni Reynold, determinadong iwan ang pangkat na nahuli ng patibong. Nadaanan sila ng pangkat na nasa likuran lang nila kanina. Saglit pinagmasdan ng mga taong nakalambitin na young masters bago lumagpas at nagpatuloy sa pagtakbo. See? Kung tayo nasa kalagayan ng mga yan, pababayaan lang nila tayo. They wouldn't bother to help us for sure. No one will. Resonableng wika naman ni Reynold. Nagsitanguan ang 2 pa nilang kasamahan. You're right. Sang-ayon ng isa. Binalingan nito si Zeus. Zeus, tara na. Nahinduto sa pagsasalita na makitang wala si Zeus sa likuran nila. Saan siya nagpunta? Tanong ng isa pa. Over there. Sigaw ng isang kasamahan ng mga huli ng patibong. Nakaturo to sa taas mismo ng puno.
Nalaglag ang panga ni Reynold na makita si Zeus na nasa sanga na ng malaking puno upang tulungan ang dalawang nakalambitin. Paano nakaakit siya agad ng ganyan kalaking puno? Takang tanong na isa nilang kasamahan sa may manghang itsura. Bilisan niyo, mag-abang tayo sa ibaba, sigaw ni Reynold. Nagtabi-tabi sila upang tulong-tulong abangan sa ibaba at saluhin ang dalawang young master. Pero napanganga sila ng dahang-dahang binaba ang mga to ni Zeus habang hinahabaan ng lubid. Para lang tong nagbababa ng timba na walang lamang tubig sa balon. Ganon nagmumukhang kagaan ang dalawang young master. Pagkatapos ibaba ni Zeus ang dalawa, parang wala lang na lumandag siya mula sa napakataas na sanga. Napaka-natural ng paglapag niya na parang tumalon lang ng 1 metrong kataas. Is he a human? Laglag ang pangang na itanong na lang ng isa sa kanilang kasamahan. Bakit? Nakataas ang kilay na tanong ni Zeus sa mga to. Puro nakatitig ang mga to sa kanya. Masama bang tumulong? Sabay-sabay at mabilis umiling ang mga to. Dali-daling tinulungan kalaga ng paa ng dalawang young master. Nauna nang umalis si Zeus na agad sinundan ni Reynold. Pinasalamatan sila ng tinulungan nilang pangkat pero parang di nila yon narinig. Nakasunod lang ang manghang tingin ni Reynold kay Zeus. Why did you help them? Lakas loob na tanong ni Reynold makaraan ng ilang saglit na pananahimik. Of course, gusto ni Zeus na walang sino mong mamatay sakaling biglang may umataking tigre habang nasa patibong ang sino man sa kalahok. Ang isa nilang kasamahan ang sumagot sa tanong ni Reynold. Tama ko, di ba? Tanong nito sa kanya. Nope, mali ka. Paraan ko lang yon para kunin ang loob nila. Sa hinaharap tayo naman tutulungan nila sakaling kailanganin natin sila. Bumagsak ang balikat ni Reynold sa naging sagot ni Zeus. Mas gusto pa nitong marinig ang tulad na naging sagot ng isa nilang kasamahan. Parang sinasabi nilang ni Zeus na ginagawan lang nila ng pabor ang pangkat na nahuli sa patibong para may asahan din silang pabor dito sa hinaharap. Isa pa, di naman talaga totoong may nakawalang tigre. Tingin ko ginawa lang niya yung panakot sa atin. Natatawang sambit niya, kaya nakakunot ang noong napatingin sa kanya si Reynold. What do you mean? Sinasabi mo bang nagsisinungaling lamang sila sa atin? Tumango na isang beses si Zeus. How did you know? Dahil yon sa mga patibong mismo. Kung totoo man ngang may nakawalang tigre, bakit pa nila tayo hahayaang tumakbo sa gubat na to at hahayaang mahulog sa kanilang mga patibong? Hindi ba't parang hinahayaan nila tayo nung ipakain sa tigre? Paliwanag niya. Ang rason kung ba't nila sinabing may nakawalang tigre para maisipan nating magpangkat-mangkat, para magtulungan tayong makawala sa kanilang mga patibong. Yun din ang rason kung ba't binigyan nila tayo ng 2 oras na palugit kahit di naman natin kakailangan ng buong 2 oras sa pagtahak sa palibot itong kagubatan. Dagdag niya na ikinaawang lang ng bibig ni Reynold. Ang marathon talagang ito hindi paligtasan sa pabilisang makalabas sa gubat na to. Parati lamang yun ang kompetisyon. Ang sinusukat nila dito kung paano tayo makikipagtulungan sa ibang kalahok. Hindi ako sigurado, pero baka dun sila babase sa puntos. Dagdag na wika niya. Pero paano naman nila yon malalaman na tumutulong tayo sa iba? O sisa na isa nilang kasamahan? Mahinang natawa si Zeus. May mga nakatagong kamera sa paligid. Sigurado ako nakamonitor sila sa bawat kilos natin. Napakurap-kurap na lang sa pagkamangha ang tatlo. Ibang klase ka talaga, Zeus. Mabuti na lang talaga't kasama ka namin. Natutuwang saad ng isa nilang kasama. Oo nga, mabuti na lang at napapayag ka ni Reynold. Pare-parehas na nahinto sila sa pagtakbo nang marinig ang malakas na atungal ng isang nilalang na di nila alam kung saan nagmumula. Napakatagal no na umabot ng halos 10 segundong tuloy-tuloy. Napakalalim din kaya't sino mang makakarinig habang nasa gitna ng gubat, pananayuan ng balahibo. Akala ko ba hindi totoo na may nakawalang tigre? Nahihintakutang tanong ni Reynold. Naniningkit na ginala ni Zeus ang kanyang paningin. Alam niya kung ano ang atungan ng isang tigre. Kahit mismo atungan ng leon, madali niya lang din malalaman kahit gaano pa to kalayo. Ang narinig nilang yon ay ngayon lang niya narinig. Gayunpaman, base sa lakas at lalim, sigurado siya nagmumula yun sa isang malaking nilalang. What was that? Narinig niyo ba yon? Napabalikwas ng upo si Jacqueline nang marinig nito ang atungal ng nilalang. Tumanaw to sa labas ng bintana kung saan yon nagmula. Saglit lang itong tiningnan ni Alona at saka muling binaling ang atensyon sa panonood sa cellphone nito. Si Kino naman nakatanaw lang sa kagubatan habang tila may kinakabang ekspresyon sa mukha. Narinig mo rin ba yon? Tanong ni Jacqueline dito. Dito tumugon sa halip dali-dali itong tumayo at lumabas ng bus.
Kina, where are you going? Tawag dito ni Jacqueline pero hindi ito nag-abalang lumingon. What's wrong? Saan daw siya pupunta? Inubad ni Ilona ang suot nitong earphones at di na hinintay pa na tumugon sa Jacqueline. Dali-dali nitong hinabol si Kina. Sumunod din dito si Jacqueline. Sa isang studio kung saan minimonitor ng mga staff ang nagaganap na kompetisyon, na andon at nanonood sina Joey at Javier. Dahil walang sounds ang kanilang pinapanood, tanging galaw lamang na bawat isang kalahok ang kanilang nakikita. Mr. Campbell and Mr. Trevor are truly one of the competitors. 15 minuto pa lang nasa kalagitnaan na sila, puri ni Joey. Di tumugon si Javier. Tahimik lamang tong nakamasid sa pangkat ni Zeus habang nakangiti. Di naman mahalaga ang paunahang makalabas sa gubat na yon. Malamang napuna na yon ni Zeus. Pare-pareha silang nagtataka sa paghinto ng lahat ng kalahok sa monitor. Parang lahat may pinapakiramdaman. Dahil sa nasa isa silang gusali na may makakapal na pader, hindi nila naririnig ang atungal. What's going on? Bakit sila tumigil lahat? Takang tanong ni Joey. Lumapit si Javier sa monitor kung nasaan ang pangkat ni Zeus. Anong nangyayari? Tanong nito sa mismong staff na nakamonitor doon. We don't know, sir. Maybe they heard something? Base sa kung paano sila lumingali nga. Kibit balikat na tugon nito. Dad, are you sure that this forest is a safe place? Paano kung may mga bandido palang namumuga dito? Maybe they heard something like gunshots or explosion? Tinaasa ng isang kilay ni Javier sa Joey. Although it is a wildlife forest, it's in the middle of the city. Hindi to ganun kalaki para pamugaran ng mga bandido. Aside from that, ini-inspect ng maigi ang mga safety personnel ang lugar bago pa man umpisan to. What's dangerous along their way are only the traps. Tumikim lang sa Joey bago tumahimik. Ano to? Napabaling ang atensyon nila sa isang staff na nakamonitor sa isang pangkat na malapit nang makarating sa kalagitnaan. Makikita ang panlalaki na mata nito habang nakatitig ng diretso sa parte ng monitor. Is it a bear? Tanong ng isang staff. Tinalibutan nila ang monitor habang nasa gitna sina Javier at namimilog din ang mga matang nakatitig doon. Hindi, it looks bigger than that. Tugon na isa pa na sinundan ng paglunok. Ang nakikita nila ngayon sa monitor isang maitim, malaki at mabalahibong nilalang na hindi nila matukoy kung ano. Nakatayo lang ito sa harapan ng isang pangkat. Sir, Miss Alanis? Sabay na napalingon si Javier at Joey sa isang staff na nakaturo sa isang monitor. Tiningnan nila iyon at nakita si Kina kasunod si Alona na papasok ng gubat. Tila nagsilaglagan lahat ng buto ni Javier sa kanyang katawan kasabay ng panghihina ng mga tuhod. Nakatitig lang to sa monitor hanggang sa maglaho at kainin ng gubat si Kina. Inalalayan to ni Joey ng aktong matutumba ito. Dad, go, habulin mo sila. Hindi sila po pwedeng pumasok sa gubat. Mahinang sigaw na utos nito. Kahit parang pati ang boses ito ay nalunok sa pagkabigla sa ginawa ni Kina, nagawa pa rin itong makapagsalita. Ano ang pumasok sa isip ni Kina at naisipang pumasok sa gubat? Was it the tiger? Kinakabahang tanong ni Joaquin. Parehas na nahinto ito at si Danny. Di tumugon si Danny sa halip, iniisip sa kung anong klaseng hayop manggagaling ang atungal na iyon. Tulad ni Zeus, kaya din itong malaman iba't ibang klase ng hayop base sa atungal o huni nito. Ang narinig nilang iyon, wala pa sa kanyang bokabularyo. Let's go, hayaan mo na lang sila. Sambit ni Danny at sa aktong tatalikod na, pero natigilan to na makitang tumatakbo pabalik ang isang kalahok. Si Zeo iyon. Nagtatakang nagkatinginan sila ni Joaquin. Parehas na tanong ang kanilang nasa isip. Parang nasa unahan na nila ito. Leave this forest immediately, if you don't want to die. Sambit ito sa seryosong mukha ng madaanan sila nito. Hindi to nag-abalang huminto. Muling nagkatinginan si Joaquin at Danny. Is he threatening us? Magkasalubong ang kilay na tanong ni Joaquin. Di umimik si Danny na nakasunod lamang tingin kay Zeo. Makaraan ng ilang saglit, umisi ito. I guess there's something that we don't want to miss. Pagkasabi noon, tumakbo rin pabalik si Danny. Sandali! Sigaw ni Joaquin na nasa dilema pa kung susundan ba nito si Danny o hindi. Gayunpaman napagpasya nitong sumunod. Don't move. Maybe hindi tayo makikita kung di tayo gagalaw. Wika ng umaaktong leader ng pangkat na nasa harapan ngayon ng kakaibang nilalang. Or mas mainam na sabihin isang halimaw. Napansin nilang parang walang mata ang halimaw. Meron tong mahabang kamay na may matutulis na kuko at mga nakausling pangil. Meron din tong bahaba at malapad na tenga.
Base sa ginagawa nitong pagsinghot, parang bumabase lamang to sa pang-amoy nito para malaman ang lokasyon ng hinahanap nito. Malamang ginagamit din ito ang pandinig nito na makikita, itinatapat ito sa iba't ibang direksyon. Are you sure? Bulong na tanong ng isa. Shh! Manahimik ka nga lang. Pagalit na wika ng nasa unahan. Isa sa mga to ang nangangatal na ang tuhod dahil sa takot. I'm sorry guys. Pagkasabi nito yon walang pagdadalawang isip, kumaripas to ng takbo. Susubukan sana nila itong pigilan pero huli na dahil nakuha na nito ang atensyon ng halimaw. Parang bumagal ang takbo ng oras ng puntong iyon. Kasunod ay ang pagkakadapa ng tumatakbong young master nang matisod to sa nakausling ugat ng puno. Ang halimaw may napakabilis na reaksyon. Alam na alam kung saan ang eksaktong kinaroroonan ng katawan ng puntire nito. Doon nakaamba at nakatutok ang matutulis itong kuko na kumikinang pa na mataman sa sinag ng araw. Pero bago pa man tumama at tumusok yon, ay walang kadependensang young master, isang lalaking dumating at binitbit ito sa damit upang ilayo sa halimaw. Mr. Sullivan! Gulat na saad ng kalahok na muntik nang mahuli ng atake ng halimaw. Napangiwi ito nang bitawan to ni Zeo sa ugat ng puno, tsaka mabilis lumihis ng takbo para pasunurin ng halimaw. Namangha naman iba pang naroroon sa leksyon ni Zeo. Napakadali lang ditong makipagpatintero sa halimaw. He's amazing. Sobrang bilis niya. Manghang saan na isa sa mga to sa mahinang boses. That's true. Pero tingnan mo naman kung gaano kalaki at kabangis ang nilalang na yan. I think he cannot keep up and soon, baka mahuli siya niyan. Kinakabahang bulong na ani ng isa. Kompletong nawawalan ng pag-asa para kay Zeo. Oras na huminto ito sa paggalaw, katapusan na nito. Ang mainam na gawin nito ay ipasa sa ibang atensyon ng halimaw upang isalba ang sarili. Yan din ngayon ang inaalala ni Zeo. Alam niya sa sarili niyang hindi niya mapapatay ang halimaw na yon. O baka kaya niya pero hindi niya lang alam kung paano. Ang plano niyang gawin sa ngayon dalhin to sa liblib na bahagi ng gubat at bahala na. Kung magagawa niya itong iwan at matakasan pagkatapos nun, pasalamat na lamang siya. Nagpatuloy siya sa paglikod habang unti-unti nilalayo roon ang halimaw. Nadatnan pa ang nangyayaring iyon ni Danny na agad nagulantang na makita ang malaking kakaibang nilalang. What on earth is that, King? Nahiintakutang tanong ni Joaquin. Mabilis na nagtago to sa likod ng puno upang di makita ng halimaw. Hindi nakatugon si Danny na tinanasa gitna lang ng estado. Nagpalipat-lipat pang tingin ito sa halimaw at kay Zeo. Anong gagawin natin? Tutulungan ba natin siya? Muli, tanong ni Joaquin. Isang punong malapit kay Zeo ang natumba matapos yung mahati sa gitna ng tamaan iyon ng kalmot ng halimaw. Tiyak na kung tao man ang tatamaan ng kalmot nito, alam na ang sasapitin. Naparinok si Danny nang makita iyon. Tumabi ito kay Joaquin at nagtago din to sa likod ng puno. No! Tagon nito kay Joaquin. Wala tayong magagawa kahit tulungan natin siya. Baka madamay lamang tayo. Kung ganoon umalis na lamang tayo. Nahinto sa pagsasalita si Joaquin na makita nila ang pagtilapo ng halimaw na dumaan pa sa pinagtataguan nila. Mabilis silang bumalikwas at tumayo upang lumayo sa halimaw at bumagsak lang malapit sa unahan nila. Sunod-sunod na napamura si Joaquin na nagmamadaling tumakbo papunta sa ibang direksyon pero nahinto rin agad na mapagtantong hindi kumikilos si Danny. Danny, run! Sigaw nito pero di nag-abilang kumilos si Danny. I think it's... Dahan-dahang inangat ni Danny ang kanyang kamay upang ituro ang di na kumikilos na halimaw. Dead! Parehas nagulantang nilang saglit pang pinagmasdan to bago binalingan ng tingin si Zeo. Pero namilog ang mata nila nang si Zeus ang makita nila doon. May kalmado lamang tong ekspresyon sa mukha habang inaloka ng kamay ni Zeo para tumayo. Si Zeus bang may gawa nito? Tanong ni Danny sa gulat na ekspresyon. Mabilis dinaluhan ibang kalahok ang patay na ngayong halimaw upang malapit ang pagmasdan. Sunod-sunod ding nagsidatingan ng iba pa na nagulat pa sa balitang sinalubong ng mga nauuna, lalo na ang masilayan ng kakaibang nilalang. Ang ilan sa mga young master pinalibutan si Zeus ng may paghanga. Zeus, paano mo nagawa yon? You killed it with just one fucking kick? You're amazing! Puri sa kanya na isa sa umaaktong leader ng pangkat na naon nang nakainkwentro sa halimaw. Uma-action pa to habang sinasabi iyon. Natatawang napapakamot na lang si Zeus sa kanyang ulo. Wala rin siyang ideya na mapapatay niya ito sa isang atake lamang. Di niya alam na ganun para siya kalakas.
Hindi niya pa nasusubukan ang buong potensyal niya simula nang ma-unlock niya ang dalawang baitang ng kanyang espiritual na katauhan. Ang nasa isip niya kanina na makitang halimaw at nakihinto kahit mukhang delikado, agad niyang napansin na hindi ito nakakakita kaya't sinamantala niya ang pagkakataon na abala ito sa pag-atake kay Zeo. Lumingali nga siya upang hanapin to at nakita niya ito nakayoko sa harap ng halimaw. Tila sinisiyasat iyon. Nilapitan niya ito at yumuko siya upang malapitang pagmasdan ang mukha ng halimaw. How did you do it? Walang lingon na tanong ni Zeo. Ang atensyon nito ay nasa halimaw pa rin. May hinahanap na kung ano. Hindi ba't dapat pinapasalamatan mo ko? Biro niya. Inawakan niya ang patulis na tenga ng halimaw upang tingnan yon, tsaka hinimas ang mukha nito. Puro balahibo lamang ang parte ng mata nito. Ang ulo nito hugis ulo ng paniki. Para tong malaking bersyon ng paniki na walang pakpak, maliban lang sa meron tong mahahabang kamay at naglalakihang hita. Buong katawan nito ay binabalot ng itim at makapal na balahibo. Nilingon niya si Zeo na natili lang tahimik. Bakit nga pala ikaw ang inaatake nito? Kapangkat mo ba yon o upang makakita rito? Tanong niya. Umiling ito. I was almost in the finish line when I heard it roar. I just came back to help them. You should be the one who's thanking me for buying some time. Kumunot ang kanyang noo at saglit tong pinagmasdan bago muling binalik ang halimaw sa kanyang tingin. Paano mo nalaman na hindi pangkaraniwan ang nilalang na to? Napansin mo rin ba yon base sa atungal nito o sisa niya? Medyo nagtataka sa naging reaksyon nito. Oo, kung siya ang nasa posisyon ni Zeo, malamang ganun din ang gagawin niya. Babalik para tulungan ng iba? Ngunit nagilta siya sa naging tugon nito kaya napatitig siya rito. Not just that. Alam ko nang ito ang halimaw na narinig ko dahil baka nakikita na ako ng ganito noon. That's why I decided to come back. Sambit nito. Anong ibig mong sabihing nakakita ka na nito noon? Nagugulumihan ang tanong niya. In my nightmares when I was a kid? Tugon nitong hindi huminto sa ginagawang pagsasiyasat sa katawan ng halimaw. Tinitigan niya ng gusto ang mukha nito at inaalam kung nagsasabi ba to ng totoo. Makalipas sa ilang saglit, umingay ang mga young masters na para bang may binabati ang mga to. Tumayo siya para dumungaw sa mga to. Kina? Galit na usal niya na makita ito. Kasunuran nito sa Jacqueline at Alona, pare-parehas na hinihingal. Mabilis niyang nilapitan ang mga to at nagtatakang pinagmasdan. Anong ginagawa niyo rito? Tanong niya habang nagpapalipat-lipat ang tingin sa mga to. Huminto ang tingin niya kay Kina. Sinusubukan ko may makikita siyang sagot sa mga mata nito kahit na hindi pa man to tumutugon. Sa halip tugunin siya, hila nito ang kanyang kamay, papalayo sa ibang kalahok. Kaya naman nagsilaglagan ang panga ng mga to, lalo na makitang magkahawak nilang kamay. Si Joaquin na akto palang lalapit upang batiin si Kina, nakatigilan din sa nakita. Kina? Bagsak ang balikat na usal nito habang nakaunat ang isang kamay. Tila inaabot ang papalayong si Kina. Gayunpaman, hindi na to naglakas loob na lumapit at sawayin si Zeus sa pakikipaghawak ito ng kamay kay Kina, tulad na naging reaksyon niya kaninang umaga. Di man niya nakita kung paanong pinatay ni Zeus ang halimaw, base sa narinig niyang paulit-ulit na sinasabi at pagkukwento ng pangkat na nakasaksi, malinaw na yun nga ang nangyari. Kung halimaw na ang pinatay ni Zeus, ano na lang ang tawag kay Zeus? Dinala si Zeus ni Kina sa kung saan hindi sila maririnig ng iba. Hinarap siya nito na may seryosong mukha. Tinaasan niya to ng kilay dahil hindi to umiimik. Nakatitig lamang to sa kanya. Kahit ang mata nito blanco lang din. Walang kahit anong sinasabi sa pamamagitan nun. Makaraan ilang saglit nagulat siya nung yakapin siya nitong bigla. Narinig pa niyang pagsinghot nito kaya't napagtanto niya umiiyak ito. Niyakap niya to pabalik. Nag-aalala ka ba sa akin? Tanong niya na sinandan ng pagngiti. Tingin mo ba, madali lang ako masasaktan ng mabangis na tigre? Biro niya. Hindi yon ang inaalala ko, Zeus. Wika nito. Humiwalay ito sa pagkakayakap at pinahid ang buting ng luha sa pisngi. I am worried for the both of us. Napakarap-kurap ang mata niya sa pagtataka sa sinabi nito. Di siya nito hinayaang magtanong dahil muli itong nagpatuloy. I don't know exactly where they are pero papunta na sila. Plano nilang kunin ako at saktan ka? Meron akong kakaibang panaginip kagabi or it's more likely a nightmare. Malinaw pa yun sa isip ko hanggang ngayon. I thought it's just a nightmare kaya binaliwala ko na lamang. Saglit tong huminto bago maling nagpatuloy.
Pero nang marinig kong atungal na yon ng halimaw kanina, it was the same as the monster's roar in my nightmare. Hindi ko alam pero parang mukhang meron nun sa gubat na to. You heard it too, right? Suminghap siya at inayos ang buhok, pagkatapos sinawakan pareha sa mga kamay nito para pakalmahin. Pinagmasdan niya ang nagniningning ng mga mata nito. Naniniwala siya sa sinasabi nito at sa tingin niya, merong kakayahan si Kinang malaman ang hinaharap nilang dalawa sa pamamagitan ng panaginip. Ngayon, palaisipan sa kanya naging sagot ni Zeo tungkol sa pagkakaroon din nito ng panaginip sa halimaw noon. Ibig mo bang sabihin, patay na ang halimaw doon? Saglit na natigilan si Kina. Patay na halimaw? Gulat na tanong nito. Ikaw ang pumatay. Nginitian niya lang to bilang tugon sa tanong nito. Kaya huwag kang mag-alala. Hanggat nandito ko hindi mangyayari ano man ang napanaginipan mo. Kampante niyang wika saka mapaglarong kinurot ang malarosas na kulay na pisngi nito. Where is it? Sigurado ka bang patay na yon? Naniniguradong tanong nito, tila hindi kumbinsido. Yes, ma'am. Tugon niya sabay pabirong sumaludo. Kasalukuyang nakaupo mismo sa harap ng monitor si Javier. Pinagmamasdan si Zeus at Kina. Kahit papano lumuwag-luwag ang pakiramdam niya. Tiwala siyang hanggat si Zeus ang kasama ng kanyang apo, walang masamang mangyayari dito. Ang iba namang staff ay doon nakatuon ang atensyon sa walang buhay na halimaw. Nagkukumpulan sa isang monitor. What a monster! Bulong na usal ng isang staff. Oo nga, parang merong ganyang nilalang palang naninirahan sa maliit na gubat na to. I mean, it's in the middle of a freaking city. Hindi sa wika naman ng isa. Ang ibig kong sabihin ang lalaking yan. Pagtatama ng isa sa kahulugan na sinabi nito, sabay turo kay Zeus. Nakita niyo naman kung paano niya pinatay ang kakaibang nilalang na yan sa isang sipa lamang. Walang sino mang normal na taong makakagawa ng bagay na yon. Nakayakap to sa sarili habang pabirong natatakot. He is the real monster. Napatango-tangong biglang pagsang-ayon ng iba. Make sure na wag niyong i-ere ang pangyayaring to. Wika ng head ng mga staff. Meron itong hindi mabasang ekspresyon sa mukha. Inayos pa nito ang suot nitong salamin. Walang ibang makakaalam nito kung hindi tayo lamang. Nagkatinginan isa-isa ang mga staff. Walang nag-aabalang magsalita upang tumutol. Maya-maya lamang nakaramdam sila ng mahina at panandali ang pagyanig. Mula sa isang monitor, sunod-sunod na nawala ng signal ang mga to, kaya naman nawalan sila ng access sa nangyayari ngayon sa loob ng gubat. System is down, sir. Anong gagawin natin? What? I'm just kidding. Then fix it. Sigaw na utos ng head. Binilingan si Javier na nagtataka rin ngayon sa nangyayari. Pasensya na, Lord Alanis. Mukhang may maliit tayong problema. Pabalyang bumukas ang pinto ng silid. Nagmamadaling pumasok ang nag-aaral lang si Dominica. Kasunod sina Caroline at pamilya ni Mylene. Kasama ni Joey sina Ferdinand at Nolan para sundan si Nakina sa loob ng gubat kasama ng ilang mga security personnel. Javier, your granddaughter. Panimulan ni Dominica at sinalampak ang katawan sa isang upuan. I know. Don't worry, she's safe. Kasama niya si... Nahinto si Javier dahil sa pag-aalanganin pero mukhang walang pakialam sina Dominica. Minasahe ang sariling kamay na naupo sa tabi ni Dominica si Caroline. Mom, don't worry too much. Besides, it's daylight. Babalik din sila maya-maya bago dumilim. That's right. Maybe she does want to wind her mind up and decide to join the marathon. Natatawang sarkasikong sambit nito. Pare-pareho silang natigilan nang marinig ang mga atungal. Mahina lang yon sa pandinig nila pero nakakakilabot pakinggan. Lalo't marami yon. What was that? Sumiksik si Sean kay Mylene, gayon din si Harley. Pare-parehas napatingin sila sa nakabukas na pinto. Nahintakutang napatayo sa kinaupuan si Javier. Kahit ngayon lang nito narinig ang atungal na yon, batid niyang tulad ng halimaw na pinatay ni Zeus, nagbumula ang mga yon. Ano nangyayari? Bakit may ganong nilalang sa gantong gubat? Hindi kaya tulad ng mga yan ang pinatay ng isang kalahok? Kinakabang sambit ng isang staff. Anong pinatay? Nino? O sisa ni Dominica bago ibalik ang tingin kay Javier. Malikot ang matang tinignan to ni Javier. Tila hindi na ulinigan ang naging tanong. Ang nasa isip niya ngayon si Nakina. Kahit pa ika-ika, pinilit ni Javier tunguhin ang pinto. Dad, saan ka pupunta? Mabilis tong inalalayan ni Mylene. Humingi kayo ng tulong sa kapulisan, mas mainam kung sa militar. Kailangan natin silang tulungan kung hindi, baka hindi sila makalabas lahat ng buhay sa gubat. Utos ni Javier sa mga otoridad na boses.
Nagkani-kaniyang dukot ng cellphone ng mga staffs, pati ng head ng mga to samantala, naguguluhang nakatingin lang kay Javier sina Dominica. What's going on, Javier? Muling usisa ni Dominica na tumayo pa sa kinaupuan upang sumunod kay Javier. Kahit magkasalubong ang kiling nito, pinupuno to ng pag-aalala, lalo na sa kakaibang inaasta ni Javier at ng mga staff. Ano ang tinutukoy ng mga to? Mga mababangis ba yung hayop? Bakit kailangan militar ang hinga ng tulong? Uminto si Javier para hindi hinarap si Dominica. There is a strange creature in the forest. Ang mga narinig natin sigurado kung katulad nun. Mga napatay ni Mr. Zeus. Saglit na natigilan ang mga to sa narinig. Kakaibang nilalang na pinatay ni Zeus.